Kahit kayo, nasa gitna ng isang napakahalagang proyekto na pwede kayong sobrang yumaman, huwag ninyong i-hold ang lahat ng bagay. Birthday ng asawa, birthday ng anak, may pagtitipon, meron kayong dapat magkita-kita. Saka na, next year na ako babawi. Paano kayo nakatiyak na may next year? Kaya dapat araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, iniaagaw yung kasiyahan, yung pag-enjoy, yung pagiging mabuti, maibigin, mapagmahal, thoughtful, laging isinisingit. Kahit busy-busy kayo na nagpapayaman at sinasabi nyo, hindi bali, matapos lang ito. Mag-enjoy na tayo. Kung yun nga, binawian ka bigla ng buhay o kaya sila ang binawian ng buhay. Kaya dapat huwag ipagsapalaran ng ganung mga halagang bagay. Laging isingit. Huwag kayong ipon ng 10 taon, tipid ng tipid, hirap na hirap para magkaroon ng grand vacation after 10 years. Kung ika-9th year, kayo biglang natigbak. Paano? Siyempre, kung may asawa kayo na byuda siya, tuloy ang biyahe. Iba na lang nga ang kasama. Sabi ni Solomon, bakit may kailangan mag-enjoy ng pinaghirapan ko? Nangyayari yan. Hindi masamang magplano, magtipid para sa isang malaking bakasyon o malaking project. Pero huwag niyong kalimutang magkaroon din ng mumunting mga bakasyon, mumunting mga piyesta, mumunting mga saya, kahit sa panahon na busy kayo trying to collect wealth. Don't put all of your pleasures and your happiness and your kindness and love on hold because you're waiting for a big day. Because it will happen, it might come, but you are not sure if you will be there to enjoy it. Kapag nakinig tayo sa mga turo ni Jesus, live by the day, nakinig tayo sa mga turo ni Solomon, huwag kayong sobrang ipon at baka mamaya, wala naman kayo para yan ma-enjoy. Ibig sabihin lang, be fair to yourself, be fair to your loved ones, be fair to your family. Don't put all of your security in what you are trying to collect, to amass. Because life could be taken back anytime.